Meron daw tayong tubular steel column made by welding four steel plate at their tips, as shown in the figure. So yung plates natin may dimension na 400 tsaka 16. Okay? And may binigay ng length in the x direction, length in the y, um, length reduction factor sa x and y. Okay? Uy, mabait. Nagbigay pa ng formula, no? So, unang tanong sa atin, number 25. Number 25, determine the effective slenderness ratio about the x-axis. So, ang pinapahanap sa atin is slenderness ratio about the x. And alam natin formula niyan, KL over R. Tingin ka sa x-axis. Okay? Yan. So, we just need to provide itong tatlo. Okay? So, direct sum na yan. Yung K natin sa x is 1. Yung length natin sa x is 8. Pero gawin yung millimeter. Yung R natin sa x is, ayun lang, wala. Okay lang, no? Alam naman natin na ang R is square root of I over area. And ang gusto natin is Rx. So, we need to provide Ix. And actually, yung total area pala, no? Kasi composite yung section natin. Madali lang kunin yung mga yan. Alam ko, alam niyo na yan. So, para sa ating area total, kunin lang natin yung area ng isang plate na 400 by 16. Tapos, i-times 4 lang natin yan. Okay? 400 times 16 times 4. 64. Ah, wait lang. 25, 600. So we have 25, 600 millimeter squared. Para naman sa ating IX, madali lang din kunin yan kasi symmetrical yung ating figure, no? So ang technique dito would be, kunin mo muna yung moment of inertia nitong buo. Huwag mo munang isipin na may butas siya. Moment of inertia, rectangle lang yan. So base niyan is 400. Ang height niyan is, kunin natin, 432. So 432 is cube, BH cube over 12. Tsaka na lang natin ibawas yung butas na ito. Okay, kung titingnan natin yung butas na yan, ang dimension niyan is, ang dimension nito is 400 minus dalawang 16. So ito would be 368. Tapos itong height niya, yung 400 na rin mismo, no? So that would be B H cube over 12. And that is equal to 724.7189 times 10 raised to 6. Okay? Ano yan? Siyempre, millimeter raised to the fourth. So, kompleto na tayo. Pero kunin na lang din natin si moment of inertia sa Y. Kasi kung babasahin nyo yung pangalawa, kailangan natin siya for SRY. No? So, madali lang din naman kunin yan. Ang mangyayari, yung cube, mapupunta lang dyan. Magpapalit lang sila, no? Kasi mag-iiba na yung, magsiswitch na yung base tsaka height. Anyway, para sa ating malaking dimension, yung outer rectangle, ang base niya na ngayon ay yung 432. And ang height niya na ngayon is yung 400. Diba? Nagpalit lang yung ating exponent. Ganun lang din dito, 400, 368 cube over 12. 642.7989 times 10 raised to 6. Ang magandang practice dito guys is ito, isave nyo sa A, isave nyo to sa B, isave nyo to sa C. Ayan. Yan ang magandang practice when you calculate, always save, save, save. So ngayon, para masolve na si Rx, ang gagawin lang natin dyan would be Ix over the area total. So basically, B over A lang yan. So ang gagawin nyo lang dito is, itatype nyo dito yung square root of
Nari lang nagda-direct calculate tayo, square root of B over A. At least walang any value na natanggal during your um, rounding off. Okay, so ang ating Rx is, actually, ang magandang practice pala dito, no? Magandang practice dito, rekta na tayo dun sa ating SRX. Yan. Na nating i-separate. So, ilagay ko dito B over A. Sinave kasi natin sa B tsaka A. Para hindi na tayo matagalan. And that is 47.5472. Final answer kapag meron sa choices. Meron, no? So, letter B yan. Okay? So, simple lang mag-solve ng slenderness ratio. Ang nagpapatagal lang talaga pag hindi binigay ito. So, number 26, next question sa atin is, determine the effective slenderness ratio about the y-axis naman ngayon. So, SRY yan. So, basically, KL over R, tingin ka sa y-axis. Okay, and again, direct sub lang po ito. Ang K natin sa Y is 0.7. Ang ating length sa Y is 4,000. And ang ating RY, alam ko naman, alam nyo na sa isip yung formula niya, no? IY divided by the area total. And ang ating IY is nakasave sa C. So, square root ng C, area total is A. So, ganyan yung mga best practice dyan. And actually, maganda rin na, no? Ito, isave nyo sa D. Baka kailanganin nyo mamaya. Okay? So, balik tayo dito. This will result to 17.6702. Okay? Check sa choices. Letter C. So, final answer. Ayun. Napakasimple lang. Basta nakuha mo na yung area. Ix, Iy. Number 27. Determine the critical buckling stress in MPA. Ang kinagandahan, binigay pa yung formula, no? Pero kahit na hindi ibigay, alam nating memorize natin yan. E squared. And again, direct sub lang ito. Pi squared in natin is 200,000. Take note, naka-GPA yan. Pero ang gusto natin is in terms of MPA. Kaya times 1,000 tayo. Para maging MPA. Or 200,000, memorize yun naman na yan. Para sa ating KL over R, as you can see, plain lang siya. KL over R ba sa X or KL over R sa Y? Diba? May dalawang value yan. It's either SRX or SRY. Pero ano bang ginagawa natin dito sa dalawa? Di ba? We are going to choose the larger value. Bakit natin pinipili nga ba ulit yung larger value, guys? Alam ko, alam nyo na to, pero recall lang natin, refresh natin. Bakit na nga ba yung larger ang pinipili natin sa dalawa? Kasi larger slenderness ratio is easier to buckle. So, ang pipiliin natin, ang kinagandahan din dyan, no? Nasolve na natin yung SRX tsaka SRY. So, kunwari, sinave nyo rin ito sa E. So, ang gagamitin natin kay L over R dito is ito. Ito yung nag-govern. Mas malaki siya. So, ah, ilalagay ko na lang dito, D. No? D squared. Kasi nakasave tayo sa D. Ayan. Or SRX. SRX, tsaka iganito ko na lang, letter D. Okay? And that is equal to 873.1319 MPA. So, ang masasabi ko lang dito guys, be careful kayo dito lalo pag gumagamit kayo ng CRF. Bakit? Siguro nakita nyo na rin naman ito sa mga similar CRF, no? Ang ginamit nila dyan, SRY, which is wrong. Tapos, hindi yung typo kasi naglagay pa siya ng note. Use the smaller slenderness ratio, sabi pa niya. Mali yung ganun Always use the larger.
Baka ma-mislead kayo. So be careful sa paggamit. Kasi parang tama sila, no? Naglagay pa ng note. Use the smaller, sabi pa.